Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's video, pag-uusapan natin anong mga dadalhin sa cruise ship. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So ayun, at the moment, nakita nyo naman nakabakasyon ako. So ayun, bakasyon, nag-enjoy. Siyempre babalik din naman ako ng barko. So pag-uusapan natin ano dapat dalhin pag sasampa ka ng barko. So first, ang una mo dadalhin is document. Bring all your original document. Yung pagpasa mo sa sa opisina, babalik nila sa iyo yung passport, seaman's book, lahat ng training mo. Wala kang iiwan dito sa Pilipinas. Hindi mo dadali na photocopy mo. You should bring all your original documents. Kasi pag sapa mo sa barko, ibibigay mo yun sa sa crew office. Sila maghahawak nun para sa mga for international purpose at saka sa employment purpose. Ayun. Yun yung pinaka basic. So yun. Kung tapos pangalawa, yung kontrata mo, dali mo na rin. But before mo dalhin yung kontrata mo, siguraduhin may photocopy ka, iwan mo sa pamilya mo. Just in case, knock on wood, something happens to you, or yung mga padala, or may complication, yung mga ganyan, at least meron silang kopya ng kontrata mo, which is nasa family mo, nandun yung nakalista yung allotment, magkano ipapadala mo, what if emergency, ano may mga procedure, at least meron silang copy ng di ba, nababasa nila. So, ayun, napag-usapan natin yung mga local, mga documents na yan. So, personally, ako, pag nasampa ako ng barko, I don't bring a lot of clothes. Bakit ka mo? Kailangan yan, kasi gagala ako, OOTD ka. During your travel and working in a cruise ship, gradually, you will buy some stuff. I advise, mas maganda, huwag ka magdala ng maraming damit. Kasi nga, syempre, lalabas ka, gagala ka. Dadami yung dala mong damit. So, gradually, magkakaroon ka sa sarili mong OOTD doon. Kunyari, kagaya sa amin. Sa Japan lang kami. So, alam mo yun, pamura na pamura damit ko, padami na padami. Ayun, nakukolekta ko siya over time. So, technically, if you're gonna bring some, damit sa Pilipinas, yung mga konting panggala mo lang, lalo na sa mga first week mo or first month mo sa barko, and then gradually, dadami na rin yan throughout na paglabas mo pag shore leave mo. Imposible man na hindi ka gumala, di ba? Siyempre, paggala mo, bibili ka ng damit. Yun ang mga natutunan ko through the years ko sa pagbabarko. Pangalawa, I think, bring a lot of foods. Yung mga craving mo sa pagkain. Di ba may libre man ng pagkain sa barko? Yes, may mga pagkain sa barko. Pero there are times, yung mga cravings mo, kunyari, ham, corned beef, stuff like that, chicheria, bring those stuff. Kasi, syempre, in the first month mo, first week mo sa pagbabarko, yung pagkain na sarap ka na. But due over time, syempre, yung mga cravings mo, kunyari sa mga bawang, mahuwan, bring those stuff. Huwag ka na magdadala ng processed food, ay mga lutong pagkain. Kasi nga, maharang ka sa airport, yung mga pinaluto ng mama mo sa bahay, yung adobo, any kind of meat, chicharon. May mga nakalusot na chicharon, pero maliit lang kasi nga may mga meat sniffing dog na. So, hindi basta-basta makakalusot yan sa airport. So, mahirap na. So, much better, huwag ka na magdala. Dali mo na lang yung mga chicheria, yung mga gawa na, mga nabibili sa market. Huwag mo nang isugal kasi nga, sayang ang pera, sayang ang abala. Kasi nga, papahintuin ka pa sa airport, bubuksan yan, tatapon. Wala ka ng choice. Sayang din ang pera, di ba? Third, I think you have to bring your own medicine. Yes, sa barko meron tayong medicine. Pero kagaya nun, for my experience, I've been sick to the cruise ship. Minsan nagkakatangkaso, minsan nagkakasakit ako. I bring my own medicine. Kasi nga, yung mga medicine sa Japan, medyo mahina. Minsan medyo malakas. Depende sa immunity mo. Mas maganda yung alam mo yung familiar yung body mo sa gamot. Kaya dala ka maraming biogesic, kung alam mong taihin ka, dala ka ng diatabs, tapos kung may allergic ka, antihistamine, kung kagaya ko na madalas nagkakaroon ng ng mga allergic, nalagay ako sa balat, mga ganon. Tapos, ayun. Fourth, bring your own toothbrush, toothpaste, and deodorant, and sanitizer. Yung yung tawag yung hand napkin. Yung sa napkin sa pambabae. Kasi sa Japan, ibang-iba talaga. Ang deodorant sa Japan, walang amoy. Kagaya sa atin na meron tayong may amoy yung Rexona. Para lang sa akin yun na. Kasi nga sa akin, pag ginamit ko sa Japan, wala pang 3 hours na amoy baho na ako doon.
So, mas gusto ko, prefer ko yung sa Rexona, yung mga toothpaste. Ang toothpaste sa Japan, walang amoy. Wala ring lasa. Hindi sila kagaya ng tatay na mentol. So, I prefer Colgate. Para sa akin lang. Tapos, yung mga napkin sa babae, masyadong manipis sa mga pads ng Japan. Wala silang with wing stuff like that. Talagang may maharang lang. So, ang pagbili nun, meron naman sa mga store. Pero, alam mo yung hassle. Hindi ka sanay. Or hindi ka pa masasanay basta-basta. Kasi ang buhay sa barko, mabilisan. Ano pa ba? After that, siguro yung mga bisyo mo, yosi mo. You can buy yosi sa sa may slab chest, makakabili ka ng yosi. Yung alak, pwede ka magdala ng alak. Titignan mo lang yung rules sa aeroplano. Kung 2 liters, sige 2 liters, dala ka ng Fundador lights kung gusto mo pasalubong sa mga tropa mo. Marlboro, same goes mga yosi. Meron din silang limit. Just check the flight rules and details about it kasi ayoko na maging technical dyan. Baka kasi, sabi ko ni Jim kasi baka mali ako by that. Ayun. So, yun yung mga basic na kailangan mong dalhin. Tapos, siguro bring your own. Kunyari ikaw, kagaya ko, mateki. Bring your laptop and any entertainment sa barko. Or bring books kung gusto mo mag-aral habang nagtatrabaho. Kasi, minsan, uubos yung social battery mo sa barko, syempre, kagaya natin, almost 14 hours ang duty mo. Minsan, you have to have your own alone time. Ayun, mahilig ako mag-vlog, mahilig ako mag-laptop, you do wifi, bring your own. Kasi syempre, gusto mo manood ng movie, ayun, yun. Download a lot of movie, Netflix, stuff like that. Yes, may wifi sa barko. Pwede ka mag-download sa terminal, mga free wifi naman dyan. Pero mas maganda, papunta pa lang doon, kargado ka na ng series. Para rather than mag-download ka sa terminal, ginagala mo na lang yun or napapasyal mo, di ba? Mas maganda yun. Through my experience, mas nauubos yung oras ko kaka-download sa labas kaysa mamasyal. Kasi gusto ko ng series, gusto ko. Pero nakabakasyon ako, tigas ng ulo ko, hindi ko siya din-download. Ayun yung mga problema ko sa pagbabarko dati. So, ayun. Yun lang. So, just bring your own laptop, entertainment, stuff like that. Gaming, maganda yung gaming. Malay mo, may makasundo ka dyan sa pagbabarko. Stuff like that, yung mga ganon. Ano pa ba? Ayun, so for personal purpose, sa mga other preference, kunyari magkaka-boyfriend ka sa barko, o ganyan, bring medicine, yung pang contraceptive pills. Pero sa barko, condom, yes, may condom sa barko. Totoo yun, real talk yun. Pero syempre, if babae ka, hindi mo inasama kakajowa ka sa barko, bring contraceptives. Totoo yun, nagkakaroon ng jowa sa barko kahit may asawa, pinapatulan mo. Nangyayari yun sa real life. So, ayoko na mapagplastikan. It really do happens. So, yung contraceptives, yung mga binibenta rin naman mga kapwa mo crew. Yun. Ano pa ba? Rather than that, wala naman siguro mapapasabi pang iba. Bring your, proper socks, underwear. Ayun, isa pa. Lagay ng medyas. Alam mo yung lintik na net pang maglo-laundry ka. Kasi in a cruise ship, pang maglo-laundry ka, tawag doon, labo-labo yan. So, sometimes, in my personal experience, nahuhulugan ako ng mga medyas, kukulang ako. Kadalasan, nawawalang sa akin talaga is medyas. And then, ayun. So, hindi pares para sa medyas ko. May nabibili dyan sa Miniso, sa Japan Surplus, yung mga laundry basket. Bring that. That's one of the most essential thing you have to bring on the cruise ship. Kasi, unang-una, lalo na pagbago ka, kunyari, hindi mo na orasan yung oras na paglalaba mo. Bigla mo, hindi mo nalaban. O gulat ka na lang, wala na yung gamit mo doon. So, yun yung mga essential things na you have to bring. Ayan na pa, yun na, ko. May naambag naman ako kahit papano. Ano pa ba? Rather than wala, siguro ko if like, anything matuturo ko, ayun lang. At the moment, ayun lang. Ayun lang, medicine, ayun lang, importante talaga kung sakitin ka. Other than that, okay. And then, prepare your GCash, PayMaya, or online banking. Pagsampa mo pa ng barko, dapat naka-ayos na lahat yan. Para pagsampa mo ng barko, yung PayMaya mo, yung GCash mo, or yung banking mo, ayos na. Hindi yung kailangan sa barko ka, saka nag-ayos ng GCash mo, nag-OTP ka, stuff like that. Dapat naka-roaming na yung cellphone mo, ayan, maayos na. May load ka kahit pa paano, para hindi masira yung SIM card mo. Kadalasan kasi problema ng mga nagbabarko, hindi na nilalagyan ng load yung barko, yung SIM card mo. Hindi, pasampa naman na ako. Ayun nga, pag uwi mo, wala ka ng SIM card.
Hindi naman na-expire ng load, basta-basta 1 year yan. So, it will take 1 year, at least 100 pesos or 50 pesos dapat may load ka. Para just in case of emergency. GCash yung napaka-importante yan. GCash wallet mo dapat, verified ka dapat sa ano. Or bumili ka ng magpa-GCash card ka na. Ayan, para maayos yan. Para just in case, kunyari ako, pupunta ako sa mga, masasabi mo ng South America, South Africa, I will never use my BDO card kasi ang daming scheming dyan. Rather than use GCash card, ay yung mga end use, kunyari pagkagamit mo, wala na, okay lang yun. Kasi nga, loloadan mo lang yun. So kahit ma-hack yun, okay lang. So yun yung mga based on my personal experience lang, na kung may mangyari sa card mo, at least, ayun lang. Pero never use your debit card sa mga alanganing lugar. Hindi naman pa-discriminate. Alanganing lugar, mga scammer, hacker, hindi natin mga tapos umaandar tayo sa barko, may marireceive, hindi ka makaka-receive ng text kasi nasa gitna ka ng dagat. So, ayun lang. Kasi ngayon, at the moment, yung barko namin is may, may wifi. So, ayun, meron ka ng Starlink, so hindi ka na masasabi, bumili ka ng sarili mong SIM card. Ayun, bumili ka ng internet packet wifi. Kung para sa akin, personal preference ko, pag gusto kong gumagala, may sarili akong packet wifi, personal ko yun. So, gumagala ako. Gamit yun, so hindi ako mawawala. No? I'll always stay online. Yung iba SIM card sa Amazon, that's a different story. Pag sampa mo ng barko, pag matuturo sa'yo ng ibang kasama mo yun, or approach mo ko, and you will, di ba? Ako na mismo bibili pa ng SIM card para sa'yo. Ayun lang, a little bit of talk kasi nga, ayun nga, preparation na rin ako sa pagsampa ng barko. Yun lang, sa mga nanonood nito, see you soon sa pagbabarko. Maraming salamat. If you do like this kind of video, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa ulit and skirt.